Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Good news mga kasama. Good news po ha. Meron na po tayong natanggap ng mga informasyon. Marami pong nagko-comment sa atin. Napaka-happy po natin ha. At doon sa mga gustong sumama sa gaganaping peaceful rally. Ulitin ko. Ito po ay isang peaceful rally, isang malawakang peaceful rally ang mangyayari sa January 13. Ang tanong kasi ro ng ating kababayan, pwede daw po bang sumama kahit hindi kaanib ng INC? Ang sagot ho rito ng ating mga, yung ating mga subscribers at marami silang sinabi, Kuya Goods, ang circular ay ganito. Ang INC ay magsasagawa ng rally sa January 13, 2025 para sa kapayapaan. Ang aming distrito ay magtitipon sa Liwasang Bonifacio. Pwede rin namin ipaganyaya sa aming mga kaibigan sa kaanib ng INC. Please pin this. Napin ko na po. Mula ito kay Dailin Nicole. Ang ganda ng pangalan Daila Nicole Lay. Shoutout sa'yo, Daila. Napin ko yung marami talagang, kita mo. Sabi dito, pwede pong sumama kahit di member ng INC. Yan po ang bilin sa amin. Ito nyo, mga kasama. Diba? Ano pa? Ayan, sumama na lahat. Suporta. Suporta kami sa gagawing peaceful rally na yan. Ang galing. Sipin nyo ano pang antayin natin mga kasama dyan? Di ba? Luzon, Visayas, Mindanao. Pero ang pagkakalam ko, meron din sa part ng province. Kasi yung iba hindi ho ata makakaluwas. No? Meron silang isang area. Pakilinaw nga po yung mga bagay-bagay na sa mga magkakaroon po ng mga gantong event. Ano-ano po yung lugar para mabanggit din natin mga kasama. Di ba? Ang galing. Ngayon ko na talaga napagtanto, talagang solid talaga. Basta ang usaping kapayapaan ay para sa bansa, no? Isipin nyo, gumagawa na nga ng paraan ng isang religious group para hindi magkawatak-watak. Ito mga, mamaya may papakita ko. Humihirit pa. Sa mga subscribers natin dyan, isang like and share o gusto po tayo dyan. Kaya, like at video at share. Isipin nyo ang ginagawa nitong religious group, gumigit na siya. Ayaw niya magkaroon ng isang hindi magandang pangyayari kung sakasakali na matuloy yung, kaya nga, ginagawa na ho ng isang magandang bagay. Sabi dito, meron pa, Kuya, pinahayag na po sa amin, pwede pong sumama kahit hindi INC, basta po peaceful rally, hindi para pababain si BBM. Maliwanag po dito Liwasang Bonifacio magsisimula. Liliwanagin ko po ito. Ito po ay sasagawa sa Liwasang Bonifacio, isang malawakang peaceful rally para sa kapayapaan. Huwag niyong bibigyan ng kulay. Alam niyo naman yung mga bulager na gumagawa ng mga hindi maganda para ilihis. Mahilig kasi maglihis. Kagaya nito ang papakita ko sa inyong video, mga kasama. Talagang, ang mga si Ate Sara at si Tatay Digong, hindi na nga ho sila. Isipin nyo nagpasko ng maayos. Ito, ilang araw lang to. Parang 14 hours ago. Ito naman si Tagabundok, nagnangaw-ngaw na naman. Ibig sabihin talaga, dito makikita na sila ho talaga ang gumagawa ng hindi maganda. Sila ang nagsisimula ng hindi kaaya-aya. Sabi dito ni Jess, salamat tanong mo, ikaw talaga Tagabundok Kilala niyo ba itong kilala niyo ba to? Si Mount Apo. May hirit na naman si Mount Apo. Simulan na natin ipasok natin kung ano yung maririnig nyo. Kayo na ho ang bahalang humusga. Pero ang magandang dito, yung peaceful rally na gaganapin. Yun ang talagang, survey muna tayo bago natin ipasok ito. Halimbawa ho, mga kasama, talagang eto na meron akong
meron na hong date, meron na hong venue, at pumapayag ho at nag-aanyaya ang pamunuan na pwede ho kayong makilahok. Basta, huwag kayong gagawa ng hindi maganda. Ayan. Ayon yan sa nababasa nating comment. Kasi, basahin nyo. I-ano mo yung video ko. Manood kayo yung video ko kahapon. Panoorin nyo. Ang daming comment po. Pwede po, Kuya Goods. Nagpapasalamat nga sila sa atin Bakit? Dahil daw, dun sa yung mga media na nakatakip ang mata, hindi daw ho binabalita. Nagpapasalamat sila dahil meron daw hong mga gantong bagay, meron daw hong SOCMED, meron daw hong vlogger na nagbibigay ng informasyon. At hindi naglilihis tandaan nyo, hindi nililihis kung ano yung sinabi. Diba? Tayo naman, hindi naman ho tayo, alam nyo na yan, matagal na. Kaya, yung survey natin, sasama ka ba? Type nyo. Diba? Sasama ako, Kuya Goods, kasi matagal ko lang inintay yan. Gusto ko lang talaga ipakita yung nararamdaman natin at sa mapayapang paraan. Diba? Diba ganun? Ay, hindi ako sasama. Bakit? Magwawalis ako ng bakuran. Magluluto ako, maglalaba. Pero pag pinilit ako, sasama pa rin ako. Yun, type niyo sa comment section. Eto na. Eto kasi nagngangaw. Nagsimula na naman Katatapos na ng Pasko, ang tahitahimik nila Ate Sara at ni Tatay Digong doon sa Davao. Meron ka na naman banat. Ano ba talaga ang gusto mo? Popularidad? Ate. Naku, si Mount Apo naman talaga. Sige. Is President Sara Duterte na I am confident that I did not break any law at wala daw po siyang ginawang anything illegal. In fact, pinagmamalaki niya na confident din siya dahil base daw po sa legal aspect itong kanyang mga abogado ni-review yung pong mga pieces of evidence na sinasangkot nga po sa kanya at wala daw makitang impeachable offense or actionable offense. No? At sinabi pa nga niya na ang kanyang ama mismo, si former President Rodrigo Duterte, nagpresenta po bilang maging parte ng kanyang legal counsel. Ano naman po ang masasabi niyo roon? Hindi po ba itong si former President Rodrigo Duterte may sarili rin hong battles na ikinahaharap lalo na po sa issue po ng Quadcom, sa issue po ng International Criminal Court tungkol po sa EJK? Well, natural naman yan, nakita naman natin yung ugali ni Vice President Duterte na talagang walang remorse or wala talagang pagsisi sa kanyang ginawa or confident siya. So natural naman na maging siguro attitude diyan, knowing knowing Vice President Sara Duterte. Sa bahagi naman ni former President Duterte na magiging abogado ng kanyang anak, isa daw sa mga abogado, well, karapatan naman niya yun At yun naman ay abogado naman siya at she can practice naman as a private person. Kaya okay lang naman din sa amin yun. Pagdating ng trial, makikita naman doon talaga kung ano yung magiging katotohanan. At kailangan talaga mabigyan ng justice yung pondo ng ating mga kababayan natin na taxpayers doon sa ginamit sa hindi maayos yung pondo ng confidential funds at iba pa. And Alex, since na-mention mo na nga si former, yung dating Pangulo po na si Rodrigo Duterte, syempre hindi rin natin makakalimutan, Congresswoman Franz, na sa tingin nyo ba para bang it runs in the family, nasa pamilya na ba nila? Kasi alam naman natin na recently nagbitaw si Vice President Sara Duterte ng mga death threats against President Bongbong Marcos, kay First Lady Liza Araneta Marcos, and kay House Speaker Martin Romualdez. Pero siyempre, alam niyo yan, Congresswoman Franz Castro, na nagbigay din ng death threats sa inyo, ang dating Pangulo. Yes, tama ka, Nico, Kaya sabi ko nga, like sa pagbibiruan, like father, like daughter, mahilig mag-threat. Kaya sa bahagi ko, so siyempre hindi ko naman yan pinalagpas, dahil talagang sa aking seguridad, sa aking buhay at sa aking pamilya, so hindi ko yan pinalagpas, kaya kinasuhan ko yan. So, ewan ko lang bakit ang take ng Marcos family ay parang light lang, So Sinisi mo pa ako sino nakaupo. 'Di ba? Ito yung tao na hindi mo mawari kung ano talaga kagustuhan at hinahangad sa bayan. 'Di ba? Yung mga tao nagpasko na maayos. Wala namang sinasabi sa media, wala namang pahaging. Ibig sabihin, etong mga ito, sila lang ho yung unang gumagawa ng aksyon para magkaroon ng mga hindi magandang bagay-bagay. Tama sa tama. 'Di ba? Isipin niyo mga kasama,
meron naman silang pa-interview. Tapos sisisihin pa niya kung sino nakaupo. Ang tingin daw ng nakaupo ngayon, light lang. Anong gusto mo talaga? Lahat na lang parang gusto mo awayin. Sa nakikita at opinion ko lang kayo, mga kasama, ano sa tingin nyo? Di ba? Wala naman sinabi sa kanya si Bibi Sara eh. Wala naman sinabi si Tatay Digong eh. 14 hours ago, nagpa-interview ito at nagngangaw-ngaw na naman. Hay, talaga naman ang buhay nga naman. Oh. Sabi nga, pag ang taong loser, ganyan talaga. Hindi mapakali. Kaya mo ate, yung kaso mo sa Davao oo, baka magka-alaman na raw. Oo, at ikaw ay ma-arrest. Sabi ni Mylene. Di ba may kaso sa Davao yan, Kuya Goods? Hindi ko sure eh. Baka alam mo, ikwento mo na lang. Sabi niya, meron ho yan, Kuya Goods. Oo, convicted nga daw yan di umano. Ha? Anak ng tipaklong naman bakit nakakalaya pa? Ayan ang hindi natin alam. Baka nga daw malakas. Pero sabi nga nila, bilugo ang bola. Yung gulong umiikot. Baka pag-ikot ng gulong Oo, kulungan ng punta. Sabi ni Mark. Kita mo si Mark, tahimik lang pero pa-comment lang yan Ay, nako, talagang gusto niyo pa marinig? Ang pagngangaw-ngaw? Dito tayo, mas magandang pag-usapan natin. Kasi isipin niyo mga kasama, di ba, ang Pangulong Duterte, ayokong bagitin ng dating Pangulo Kasi yun pa rin ang tingin ko sa kanya, isa pa rin ang Pangulo natin Kasi mas maganda naman talaga ang ginawa niya. Isa-isahin pa natin. Lahat. Meron nga akong naalala, yung mga tanimbala sa airport. Sino nagpatanggal? Diba? Ang ganda na nangyari nung umubo si Tatay Digong. Kasi Pangulong Duterte, wala kang mabalitaan ng mga ganong gumagawa Isipin mo tapos yung kahigpitan ng mga nanghihingi ng parang bago ka makalabas na eto hindi hito sa nababalita ho yun. Dati, meron hong parang bumubulong para lang hindi sila ma-upload, umano. Yun lang nabalitaan lang natin yun. Naalis ho yun. Ano pa ba? Yung project na sandamakmak na flagship project. Sandamakmak ho yun. Diba? Tuloy-tuloy. Hindi ko lang alam kung ano nangyari. Ay! Napindot natin, Tama na. Oo. Yung hindi ko lang malaman kung ongoing pa yung subway. Wala na ho akong balita Pero sana naman matapos kasi malaking bagay yun Lalong-lalo na yung traffic dito, traffic doon dito sa Pilipinas. So ngayon, ano pa yung mga project? Yung LRT extension, di ba? Ngayon, hindi ko alam kung ano nangyari. Baka kung may pondo pa yung papuntang Nyog. Kung sana man lang, bago matapos yung termino, matapos hanggang Nyog. Kasi nakikita ko pa lang yung dito sa may C5 extension, andun pa lang yung parang yung end. Sana yung diretso ng Nyog matapos. At i-connecta hanggang Naik. Di ba? Malaking bagay yun. Ano pa ba yung mga project? Isipin nyo. Yung nagbigay ni Tatay Digong na sa passport, 10 years, malaking bagay ho yun. Lisensya, 10 years, malaking bagay ho yun. Ano pa ba? Suggest kayo. Medyo nakakalimot na ako Ano pa ba yung mga nagawa? Mabalik naman tayo dito. Di ba ang Tatay Digong ay abogado? Siyempre, hindi niya papabayaan si Bibi Sara. At si Bibi Sara din, abogado rin. Kaya si Tatay Digong ang tatayong abogado. Sa tulong din ng mga galing na abogado, siyempre tulong-tulong na yan. Kung sakali man talagang umusad yung sinasabing impeachment. Pero, sinasabi nga natin, dahil sa peaceful rally, ang kagustuhan ng isang religious group, maging mapayapa. Huwag nang isulong yung mga impeachment na yan. Yan ang kagustuhan.
Pero siguro kung halimbawa na itong matitigas ang mukha nung kanina nakita nyo, oo, sino yun? Si Mount Apo, sila yung nagsusulong eh. Kung hindi naman pinayagan ng Pangulo, kung sino yung nakaupo ngayon, o di ba? Ayaw niya. Sabi sa video, ayaw niya. Bakit pa ipagpipilitan? At yung mga bakulaw sa kamera, hinihintay nga magsipirma. Hindi ko alam kung talagang mapipirmahan. Wala rin tayong balita kung mapipirmahan ba. Yan pa lang ay na-submit. Maghihintay tayo, siguro, kung ano talaga yung magiging desisyon. Kung talagang isusulong nila, aba. Abangan natin kung ano yung magiging reaksyon ng ating mga kababayan patungkol dyan. Siyempre, yung mga supporters, siyempre, alam nyo naman, pag supporters ka talaga, todo yung pagsuporta mo. Eto, pakita na natin dito kung ano yung pag-uusap dito. Sino yung tawag dito, sino yung magiging abogado ni VP Sara. Pasok mo, ate. Tulong po si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagtatanggol sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte sa mga kasong legal na haharapin nito sa susunod na taon. Kabilang na po ang 3 impeachment complaints. Ito po ang Kita nyo, tatlo na pala. Oo, ang alam ko lang, 2. Kuya Gus talaga nagpapahuli. Di ba? 3 na pala ang impeachment complaint. At least, meron na nakahandang abogado. Tuloy. pirma ni Vice President Sara Duterte. Anya, pinayagan niya makibahagi sa pagbuo ng depensa kasama ang kanyang mga abogado dahil tinanggihan niya ang tulong pinansyal mula sa kanyang ama para sa kanyang mga problemang legal. Sinabi ito ni VP Sara kasama ang kanyang ama sa isang taunang gift-giving sa Bangkal, Davao City kahapon. Magiging isa sa mga abogado si dating Pangulong Duterte para sa lahat ng mga kaso at kasalukuyan itong naghahanda ng mga dokumento sa Integrated Bar of the Philippines o IBP. 3 impeachment complaints po ang isinampa laban kay VP Sara. Ang una ay naglalaman po ng 24 articles of impeachment na tumutukoy sa mga paglabag sa 1987 Constitution mula nung alkalde siya sa Davao City taong 2007 hanggang mahalal na Vice President noong 2022 at nagsilbi rin bilang kalihim ng Department of Education. Isinampa ng progresibong grupo ng Bagong Alyansang Makabayan ang pangalawang reklamo na naglalayong papananugutin. Anak ng tipaklong. Kayo mga kasama. Oo, alam nyo kilala nyo na yung mga party list na yan. Na parang gugulo lang yan eh. Sabi ni James, Guns, gugulo lang yan. Wala naman na iambag daw. Ay baka nga totoo, sabi ni James. Kayo ba naniniwala itong mga party list mga kasama is panggulo lang? Sabi ni James type nyo sa comment section para alam natin kung ano yung mga sagot nyo. Tuloy. Si Duterte, VP Sara, sa umano'y maling paggamit ng confidential funds at sa umano'y pagtataksil sa tiwala ng publiko dahil sa pagtanggi nito makipagtulungan sa Kongreso sa kanilang mga investigasyon. Isinampa naman po ng mga religious leaders. Ito lang, babanggitin lang natin. Bibigyan lang natin ng konting papyo. Yung confidential fund nga, kaya nga marami na hong nagsasabi. Pati taga-ombudsman na si Tito Martires, sipin nyo, ano ba ang confidential fund? Dapat nga hindi yan malaman ng sino man. Kaya nga confidential. In the root word confi, di ba? Alam mo na, kung meron kang pag-iisip, bakit mo kailangang halungkatin? Ano mong gusto mo? Isa lang naman ang hinahanapan nyo ng butas eh. Di ba? Ang mga Duterte lang naman. Ano pa ba ang sisilipin nyo? Itong lahat ng mga impeachment na ito, isa lang hutong propaganda. Kasi alam na nila, mga kasama, na wala hong sa-isa yung pagtakbo nila pag ang, ang pagmakakalaban nila ay mga Duterte. Dito pa lang sa survey, nilalampaso na sila. What more pa pag halimbawa talagang in actual election na. Isipin nyo. Ay, nako. Kaya, kahit anong gawin nila, yun ang kagustuhan nila. Kahit anong paliwanag ng COA, hindi nila tinatanggap. Kahit anong paliwanag ng ombudsman, hindi nila tinatanggap dahil nakapokus sila sa plano. Yun talaga ang plano, sabi ni Marvin. Yan ang plano nila. Pabagsakin ng mga Duterte. Hindi ho. Lalong umaangat, lalong bumabango.
Yan ang nakikita natin dito. Ayan ang sabi talaga ng ating kababayan. Kuya Goods, lalo-lalo na yung mga OFW, migrante. Kuya Goods, dito sa Europe, may nag-comment sa akin. Solid dito mga Duterte. Sa Hong Kong, solid dito mga Duterte. Sa Taiwan, solid dito mga Duterte. Sawan-sawa na ho daw sila, di mo sa pamamalakad na hindi maganda. Kasi isipin mo naubos. Doon ho nagkakaroon ng, galit. Hindi kasi may paliwanag Sabi nga sa hula kahapon, mabalik tayo. Napanood nyo ba yung hula kahapon? Kung hindi kayo nakapanood ng hula kahapon, balikan nyo yung video natin. Merong hula ho ron dahil galit na ang mga tao. Doon daw magkakaroon ng mga pagpapaalis. Yun sabi sa video, hindi naman tayo nagsabi nun, tayo nagre-reaction lamang. Kaya, maganda, lagi kayong susubaybay. Tuloy natin to. Leader at abogado ang pangatlong reklamo nung nakaraang linggo na tumutukoy sa maling paggamit ng daang-daang milyong piso ng kanyang confidential funds, kabilang pa nung siya ay kalihim ng DepEd. Nananatiling kumpiyansa si Vice President Sara sa kanyang depensa dahil hindi siya lumabag sa anumang batas. Ngunit inaamin niya na hindi siya sigurado sa aspeto ng politika ng kanyang mga problemang legal. Ayon po sa Article 11 ng 1987 Constitution, maaring tanggalin sa pwesto ang Pangulo, Vice President, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman sa pamamagitan ng impeachment kung mapatunayan silang lumabag sa konstitusyon, pagtataksil, panunuhol at iba pang mabibigat na krimen. Isinampa ang mga reklamo sa House of Representatives na nagsisilbing mga taga-usig sa mga impeachment proceedings. Kinakailangan ang boto po ng 1/3 o 1/3 ng mga mambabatas sa kapulungan nito para magtatag ng probable cause para ma-impeach ang isang opisyal na magpapasimula ng impeachment trial. Lilipat sa Senado ang mga proceedings bilang isang impeachment court kung saan magsisilbing mga hukom ang mga senador para dinggin ang mga argumento at ebidensya mula sa parehong prosecution at depensa. Ito rin po ang magpapasya sa kaso. Kinakailangan po ang boto ng 2/3 o 2/3 ng mga miyembro nito para mapatunayang nagkasala ang isang impeach na opisyal. At ito mga kasama, for sure, dito sa Kamara, kung halimbawa po, mapirmahan na at sino yung mga magpipirma ng mga bakulaw, sigurado susulong yan. Pero ang sabi nga ng taong bayan, sige lang, go. Yan ang sabi nila. Kaya nga, medyo yung ibang mga bakulaw, medyo ayaw na nilang kasi medyo masisira yung mga political career na. Alam nyo bakit? Sabi rito ni Aling Genevieve. Kasi nagsalita na ho yung isang magandang religious group. Ay, nako, sige lang. Alam nyo na, di ba? Gets nyo? Kung nasusubaybay nyo yung programa ng ni Kuya Jen at si Kuya Nelson, sigurado talagang tawag nito, masisira yung mga karir ng mga tatakbo na congressman. Yan ang mga gandang balita nung napapanood natin. Ayan 'di ba? Sabi ko sa inyo, lagi kayong susubaybay. Pero nakakatuwa lang mga kasama, 'di ba? Sa matuwid lang tayo. Talagang kung ako lang ang malapit sa Earth, mas maganda. Pwede kayong marami rin nag-comment sa atin na sabi, pupunta raw sila sa peaceful rally. Baka mamaya gawan nyo ng kulay. Peaceful rally ang gagawin. Ang mangyayari. Di ba? Nakakatawa. Ang dami nagko-comment sa atin. Shoutout po sa inyo lahat At kasi humihingi ako ng update sa kanila. I-update nyo po ako yung mga kasama kung ano yung information na binigay na sa inyo. Kasi nung siguro mga 3 days ago, wala pa 3 days ago, mga 4 days ago, wala pa. Parang nung nagsalita lang si Senador Marcoleta, yun, nagkaroon na ho ng magandang balita. At nagtanong tayo sa ating YouTube channel kung sakasakali ho ba na pwedeng sumama. Ayun, pwede naman ho. Meron na ho silang binigay na parang okay, sige, basta hindi kayo gagawa ng hindi maganda. 'Di ba?
Yun po ay mga member ng mga nagko-comment sa atin. Hindi ho yun ng mga member-memberan lang. At ang tanong natin mga kasama magkakaroon ho ba ng uniform? I mean, damit o whatever na pwedeng para pagkakakilanlan? Yan po ang tanong natin. Kung masasagot niyo po yan para magkaroon din ng magandang idea yung mga hindi kaanib. Ay, sa mga hindi kaanib po, baka ito lang wag ho kayong gagawa ng hindi maganda. Kasi ho yan gagawin sa maayos na paraan. Wag ho kayong magsisigaw-sigaw doon na bumaba. Wag ho kayong gagawa ng ganun papaalala ko lang sa inyo. Ibig sabihin, sila ho ay magsasagawa para sa kapayapaan. 'Di ba? Kung kayo ay hindi kaanib at kayo ay magnangangong doon, mapapahiya ho ang INC. Ibig sabihin, 'di ba? Wag ho. Peaceful rally, kung ano lang yung programa at sasabihin ng speaker, kung sino yung magsasalita doon, yun lang pakinggan nyo. Wag kayong magdadala kayo ng sarili nyong placard, wag po. Ayan po ay isasagawa sa maayos na paraan. At doon naman sa uniform, nababanggit nga natin, sana magkaroon din ng comment mamaya kung ano susutin. Kung puti ba o meron bang uniform talaga ang INC, 'di ba? Ito ho ay maayos na religion kaya nga kung yung mga may mga kasing nagalit doon Alam niyo may nagalit doon sa yung mga parekoy nagalit. Sabi may nag-comment din sa akin, sabi nila parang gusto ko nang magpasakop Gusto ko na magpasakop dito sa religious group na ito. Alam nyo ho, sa pananaw ko at opinion ko, pwede ho kayo magpasakop. Kung talaga hong kagustuhan nyo. Kasi dito nyo makikita yung magandang bagay. Di ba? Isipin nyo, maayos. Marespeto sa kapwa. Kung gusto nyo, di makakilala kayo ng napakaraming mga miyembro doon. Magtanong-tanong kayo kung paano magpasakop sa kanila. Ayan lang po ang pabibigyan natin ako naman meron akong mga kaibigan na mga kapatid kaya talagang maayos sila. Hindi yung mga alam niyo na. Ay yung mga diyan, mga pare ko, Diyos po. Yung mga gamit nako. Ano pang pag-uusapan natin? Kaya napakaganda. Ulitin natin ng ulitin. Itong nagngangaw talaga Ibang klase Talagang wala silang tigil. Parang gusto nila naman parang gusto nila mag-rebat. Nako, hindi na ho sila papansinin. Alam niyo bakit? Kilala na sila ng taong bayan. Tsaka hindi na siya papansinin ni BP Sara. Hindi na siya papansinin. Itong kanina, yung taga-bundok, nako po. Sa susunod niya, kung hindi sa bundok maglalagi yan, baka sa kulungan, sabi ni James, di umano. Nako, tipaklong naman. Anak ng tipaklong naman. Ang tagal naman daw. Di ba? Kasi nakakapagtaka, convicted ka. At saka nakakapagtaka nun. Bakit doon sa yung parang nag-apila daw di umano ito umapila. Bakit ang tagal naman ng paghihiring doon sa apila na yun? Di ba? Pwede naman yun madaliin Para di ba? At saka, hindi biro yung kaso na, di ba? Ibang klase yung kaso. Kaya ito, takot na manalo ang mga Duterte at kalyado ni Duterte. Sigurado, ang balik ay nako. Kasi aminado ito si Mount Apo Aminado siya na sila yung mga boses doon kaya nga, liliwanagin natin sa Mayo. Yung alam nyong trapong party list. Yung alam nyong trapo at baka bakulaw dyan sa mga kamera at alam nyong mga taga-bundok. Alam nyo na ibig ko sabihin, mga taga-bundok na bumaba dyan. Binihisan ng mga bakulaw para magboboses-boses, magangaw-ngaw. At idiin. Sila lang naman yung mga boses dyan Diba? Sila lang yung binibigyan ng, sige, contempt mo yan. Di umano. Diba? Sino-sino ba yan? Sila yung mga taga-bundok. Ano pa? Tapon nyo yan. Ibasura nyo yan. Kumuha kayo ng maayos. Ito, PDP line. Isolid nyo. Ipasok nyo si
si Doc Willie Ong. Meron pa akong nababalitaan parang maganda raw yung panukala Richard Mata, parang Richard Mata ba tama? Kung gusto nyo lang basta sa akin PDP line, pasok mo si Doc Willie Ong at kung gusto nyo si Richard Mata at ipasok nyo yung Duterte party list, choices lang pero ang pagkakalam ko, isa ang boboto mo pero 10 ata ang i-correct nyo lang po kung ako yung mali, no? Basta choices nyo yung Duterte party list, panaw at sagip ni Senador Marcoleta. Kaya mamayang hapon, meron tayong upload ulit. Abang-abang lang kayo. Kaya huwag kayong magpapahuli sa mga issue, balita at reaksyon ng bayan, Mali na ata ako, Kakamali na ata ako. Hanggang sa muli. Bye-bye!